Anyway, ito yung ating pag-uusapan ito po eh. Naku, si dating Pangulong Duterte talagang wala nang ibang issue. Isa na lang ang issue na kanyang sinasabi. Tungkol pa rin sa drugs. Wala tayong magagawa kahit magsawa tayo. Pero yun ang kanyang sinabi kahapon doon sa kailang proclamation rally ng kanilang mga kandidato dyan sa Green Hills sa San Juan, Metro Manila. Ang sinasabi ni Duterte tungkol na naman sa drugs. Walang katigil-tigil ang kanyang batikos kay Pangulong Marcos. At isa lang naman ang issue about drugs. Ito, pakinggan ninyo. Kasi sana madinig po ninyo, makakarating itong audio sinasabi. Ayan, o. Ayan, o. Ayaw ko na yung kasal ipakita kasi politika yan, eh. Ako ang durugista. Ayan, o. Kung may ganoon ako. Ayan, o. At bakit sa ut-ut ako, bakit hindi? Total, kasama ko naman sa presidente sa hit-hitan. Ayan, o. At tungkol na naman sa bangag-bangag, sinasabi niya, wala nang iba. Baski yung mga pulis, pati military, Ayan, o. medyo, ano sila? Ayan, o. Ayan lang. Because of the incongruity. Hindi magkasya eh. Meron isang presidente Ayan, o. na talagang bangag. Ayan, o. Bangag na naman. Walang iba. Puro bangag lang sinasabi. Sisigawan naman yung mga followers nila. Hindi naman buang. Ito yung salita. Bangag, buwang. Salitang kanto eh. Long term yan. Maging ulol si Marcos. Ayan, o. Pero yung mga lingwahe niya. Tignan mo yung mga lingwaheng ginagamit niya para hindi presidente. Dati. Constant use of heroin. Abot pa siguro siya ng 80. Ayan, o. Pinarinig ko lang yung bahagi ng yung portion lang ho na kanyang speech kagabi, kahapon dyan sa kanyang rally. Isipin mo, abogado, dating Pangulo, ayan ang kanyang sinasabi, bangag, kung ano pang mga lingwahe ayaw ko nang ulitin. Yan ho yung kanyang karakter, yung kanyang pagkatao. Salitang kanto, salitang, ewan ko kung paano di-describe kung ganyan. Wala na hong ibang issue, wala na pong ibang topic yan si Duterte. Kung hindi puro bangag-bangag, wala na. Wala na. Pero sinabi rin niya, si Pangulong Marcos to, iaabot daw ng 90 years old. O, di ba? Pero palakpakan pa rin, tuwan-tuwa pa rin yung mga tao nakikinig sa kanya. Pero wala na ho siyang ibang sinabing national issue na para sa kabutihan ng bansa, para sa seguridad ng bansa, para sa West Philippine Sea issue, para sa kahirapan ng ating bansa, paano siya tutulong. Basta wala siyang pakialam doon. Ang kanya bangag, 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 bangag. At yung lingwahe pa niyang ginamit na hindi dapat nanggagaling sa isang dating Pangulo na dapat ay karespeto. Pero until now, itong si Duterte habang tumatanda, nakakaedad na rin ito, pasintabi na. Ngayong Marso, 80 years old na ito. Hindi naman totoong 73 years old yan kasi 1945 yan eh. Si Digong Duterte, di ko intahan nyo, 1945. Ngayon ni 2025, di ba? Pagdating ng birthday nito sa March yata, ang birthday nito, 80 years old na. Pero nagkaroon ng ganyang edad, ang kanyang mga sinasabi, salitang kanto pa rin. Salitang hindi isang abogado, salitang hindi isang dating Pangulo. Paulit-ulit na lang. Doon sa kanyang mga rally sa nakaraang 2 taon, puro ganyan ang narinig natin. Wala namang napatunayan until now. Ngayon, kampanya na, yan pa rin ang kanyang ginagamit. Nag-i-endorse siya ng kanyang mga kandidato pero siya mismo, ang mga lingwahe at mga sinasabi ay hindi naman po talaga nababagay doon sa kanyang mga pinagdaanan bilang Pangulo ng bansa. Paulit-ulit na lang po yung ganong paratang sa ating Pangulong Marcos, wala naman hong pagpapatunay. Naghahanap sila ng ebidensya pero gusto nila si Pangulong Marcos ang mag-produce ng ebidensya laban sa kanya. Paano naman yon? Ang mga nag-aakusa, yan ang naglalabas ng ebidensya. Kung yung mga nag-aakusa, puro salita lang, hindi yan totoo. Ibig sabihin, paninira lang. Ibig sabihin, walang basihan. Ibig sabihin, wala nang ibang issue na mabanggit
Naubos na sa halos o mahigit na 2 taon na kailang mga rally, press conference, statement, kung ano-ano. Ano ha? Ay bakit hindi mo mabanggit Digong Duterte yung pagtalakay sa impeachment? Di ba? Ayun na yung pagkakataon ng mga Duterte at ni Sara Duterte ipagtanggol ang kanyang sarili. O di question nyo, no? Inyong tanongin, inyong ipetition sa Supreme Court. Kung sa tingin ninyo mali ang ginawa ng Kongresong ini-impeach si Sara Duterte, ang iyong anak. Or iyong questionin dito sa Korte Suprema kung bakit ang Senado ay hindi gumagalaw. Ba't abogado ka, alam mo na kapag merong article of impeachment galing sa Kongreso, dapat kaagad-agad ay nagre-resume at tinatalakay ng Senado at nagbubuo ng impeachment court o impeachment trial dahil meron ng article of impeachment. Bakit wala kang sinasabi dyan? Dahil ba anak mo ang in-impeach ng Kongreso? Hindi niya, wala ko siyang binabanggit yun. Laging bangag-bangag si Marcos, ganito si Marcos, yung mga salitang kanto ang naririnig. Kaya yung ang babaw-babaw ng personality o ng dating sa mga tao na kanyang tinatalakay kasi hindi national. Puro personal. Ang namimersonal na tao, yan ay unprofessional. Ang namimersonal na tao, yan ay walang dokumento. Ang namimersonal na tao, sa kapwa, yan ay kababawan, kakulangan ng pagpapatunay sa kanyang sinasabi. Kasi from day one, nagsabi na siya na ang Pangulo ay ganyan sa kanyang paniniwala. O bakit 2 taon kalahati na, magta3 taon na. Wala pa kayong pagpapatunay. Okay? Kung kayo ba naman sumusuporta na lang nga sa ating gobyerno, di baka mamaya yung kandidato mo tutulungan pa ng ibang botante. Maniwala ka sa akin, Duterte. Kung magiging matino ang mga sinasabi mo at yung pag-i-endorse mo sa iyong mga kandidato, baka tutulungan ka ng ibang sektor para manalo ang kandidato mo. Pero habang yung mga audience mo nagpapalakpakan sa mga below the belt na sinasabi mo, ang mga matitinong Pilipino, silent majority, Marcos loyalists, Marcos supporters, sa akin pong observation at opinion, hindi yan boboto sa kandidato mo, Mr. Duterte. Kayo-kayo na lang yan. Kaya nga dyan kayo sa Club Pilipino. Alam ko yan, hindi naman gaano kalakihan yan. Maswerte na kung magkaroon naman yan ng 1,000, pero baka hindi umabot ko na 1,000 ang laman yan. Napakaliit po niyang Club Pilipino. Diyan na lang kayo nag-rally. Okay, siguro, hindi nyo magawa sa field, baka langawin, baka kakaunti ang tao. Kasi sa 2 taon kalahati na inyong mga rally, na yan din lang ang issue nyo tungkol sa ang Pangulo ay ganito, ganon. Hindi naman kayo dumadami, hindi naman kayo nakabuo ng 5 milyon, ng 5,000 man lang Kaya yan, siguro kaya nandiyan sa Club Pilipino kasi doon lang sila kunwari marami. Napakaliit po niyan. Wala pang 1,000 ang laman yan. Ng mga kwarto dyan. Ang liliit ng kwarto dyan sa Club Pilipino. Alam na alam ko yan dahil madalas ako dyan dati. So, yan na lang. Malamang ang butante nyo. Kasi nga, ang mga Pilipino professional. Ang mga Pilipino mataas na ang level. Ang mga Pilipino ayaw na ng personalan. Ang gusto ng Pilipino ay development. Ang gusto ng Pilipino ay yung makakatulong sa kanilang kabuhayan. Paano ba uunlad ang Pilipinas? Paano ba dadami ang turista sa Pilipinas? Paano ba magkakaroon ng major development sa Pilipinas? Paano ba lalakas ang seguridad ng Pilipinas laban sa mapanakop na grupo ng China sa West Philippine Sea? Exclusive economic zone. Yan po ang hinahanap. Paano bababa ang presyo ng bilihin? Yan ang dapat solusyonan. Hindi lang ng administration candidate, pati ng mga opposition candidate. Kasi after all, pag nanalo kayo, kung sakaling manalo kayo, taong bayan pa rin ang magpapasweldo sa inyo. Ay anong gusto naman yung mangyari? Pinapasweldo kayo ng taong bayan, pero puro kayo bartikos na lang. Walang solusyon sa problema ng mga botante ninyo at ng taong bayan. Di ba? Pang sariling interest lang kayo. Pang sarili lang. Makapwesto, makahawak ng pera, makahawak ng kapangyarihan, enough na. Yun lang ba yun? Tapos, itong mga panahong ito sa panahon kasi ng kampanya, dapat ang tinatalakay ay yung kabutihan, makakatulong sa kaalaman, makakataas ng moral sa mga Pilipino. Patungo sa pag-unlad, katahimikan, at marami pang iba. Pero kung madidinig mo sa mga kritiko ng gobyerno ay puro personal ang batikos, anong matutunan mo dyan? Anong makukuhang aral dyan? Anong kabutihang makukuha sa kanila? Wala talaga. Paano ibuboto? Tanggapin yung constructive na sinasabi ko. Butante ako. Paano nyo kung makukumbinsing tulungan ko kayo?
Eh kung yung inyong mga sinasabi at inyong mga speaker ay puro batikos, walang plataforma, walang malinaw na plano kapag nagkaroon ng pwesto. Tandaan nyo, lahat ng kandidato nag-a-apply ng trabaho. Ang employer ay mamamayang Pilipino. Ang mga Pilipino ang tatanggap sa inyo kung karapat-dapat kayo sa pamagitan po ng pagboto nila. Nag-a-apply kayo ng trabaho, mag-a-approve niyan ay botanteng Pilipino. Eh kung kayo nag-a-apply ng trabaho, wala kayong ginawa kundi batikusin ang gobyernong ito, paano kayo iboboto? Paano a-approve ng botante na kayo ilagay sa balota? Dahil wala naman kayong plataforma. Puro bangag, bangag. Tapos nagpapalakpakan kayo, baka kayo ang bangag. Malamang kayo ang bangag. Kayo ang gumagamit ng bawal na gamot kasi nagpapalakpakan kayo. Doon sa isyong paulit-ulit na lang. Sa isyong wala namang kabutihang may dudulot sa seguridad, ekonomiya, at kalusugan ng Pilipino ang isyong daladala nyo. Again, paano kayo ibuboto ng tao kung puro ganyan ang sinasabi? Okay? Huwag kayong magalit, magpakatalino. Dahil pagka hindi matalino, mapapag-iwanan kayo. Pagka hindi matalino at walang plataforma at puro paninira lang, sa kangkungan kayo pupulutin. Okay? Kailangan ng lahat ng Pilipino dito at sa abroad, hindi lang mga botante, ay yung makikita nila, maririnig nila, nang meron ba kayong plano para sa kanilang kinabukasan. Meron ba kayong plano para sa aming mga anak at apo at kinabukasan ng kabataan. Kung wala kaming maririnig, wala rin kaming wala kaming botong ibibigay sa inyo. Yan lang may magandang plataforma at paninindigan. Pabor sa parusang bitay, pabor sa paninindigan sa West Philippine Sea, dalawang iso yan na akin nung lagi sinasabi. Pag mayroong ganyan ang kandidato, pwede nating suportahan. Pero kung walang plataforma, puro forma lang, puro batikos lang, wala yan. Garbage yan. Huwag nating iboto yung mga ganyan. Walang kinabukasan na makukuha tayong kabutihan sa kanila. Yan ay pamumulitika lang. Kung ngayong kampanya, puro politika, puro paninira, lalo na yan pag napwesto. Lalong lalaki yung ulo niya. Nakita naman nyo yung kanilang mga kasama sa Senado. Yung iba nga dyan ay ang papel, hindi senador ng Republika ng Pilipinas. Senador sila ng kailang kaibigan at pinagkakautangan ng loob at kanilang political party lang. That's all. Wala nang iba. Ultimo ang kanilang mga tinatalakay, mga statement, press conference, at mga reaksyon sa mga national issue, napakababaw. Halos wala kang makuha. Pangalawa, hindi para sa national, hindi pang kalahatan, pang sarili lang. Ayan po yung aking mga observation. Diyan po sa nangyayari. Okay? So, kailangan po ay tayong mga Pilipino ay maging maingat. Inuulit ko, si dating Pangulong Duterte nagsalita, pero walang bagong argumento, walang bagong issue. Pure paninira lang sa administrasyon ng ating Pangulong Marcos. Okay? So, sunod na ating pag-usapan, kahapon po sa telebisyon ay nakausap ko si si Director Jimmy Santiago ng NBI. Kanya pong pinanindigan, malakas ang ebidensya nila laban kay Sara Duterte doon sa kasong inciting to sedition at saka grave threats. Tinanong ko bakit inciting to sedition? Yun daw hong video, audio at press conference na ginawa ni Sara Duterte noong November 23 ng nakaraang taon 2024. Authentic, original. Si Sara Duterte yon. Siya nagsalita, picture niya yon, video niya yon. At ang magpatunay doon ay mga vlogger at reporter na kasama doon sa press conference. At yung hunong mga statement ng mga vlogger at reporter na kasama sa press conference, kasama yon sa nagpapatibay na si Sara Duterte ang nagmura at nagbanta sa buhay ni Pangulong Marcos, First Lady Lisa Marcos at Speaker of the House. Kaya sabi ni Director Santiago ng NBI, yun ay dahilan kung bakit inciting to sedition. Tapos, nung magsalita nung si Sara, nag-try daw mag-rally, people power, yung kanyang mga kasamahan, supporters, dyan sa EDSA, especially dyan sa Mayor Tigas, kadugtong yon ng inciting to sedition. Although mababaw yung grave threat in pananakot, pero tinuturing pa rin ng NBI na actual threat, mapanganib pa rin sa seguridad ng ating bansa. Yun pong sinabi niya. Okay? At naniniwala si Director Santiago na yung kanilang findings at recommendation at ipinail na kaso before DOJ ay kanilang makukumbinsi ang mga prosecutor ng DOJ
para i-file ang kasong kriminal laban kay Sara Duterte. Hindi daw ho fake yan na video, lehitimo, authentic at ibig sabihin ito po ay mapapatunayan nila. Ayan po yung update tungkol dyan sa kasong ipinail laban sa Vice President. Balita ko, papasyal-pasyal sa Japan Balita ko, nagbabakasyon daw sa Japan si Sara Duterte, nagpapalamig sa kabila ng inimpeach na siya ng Kongreso, impeachment ng kanyang kinakaharap, palamig-lamig sa Japan. Karapatan naman niya. At least nabanggit lang natin na doon siya. So ayan po, pinanindigan ng NBI Director, malakas ang kailang kaso. At ang DOJ na ang bahala. Sabi ng DOJ, under evaluation nila. Pero nakikita nila, hindi naman magkakaiba yan Yung prosecutor, DOJ at saka NBI, iisang departamento yan. Kaya sigurado makakarating sa korte. Bibigyan naman ng pagkakataon sa preliminary investigation si Sara Duterte kung ano kanya ipapaliwanag, paano niya ka-counter ang findings ng NBI. Kasi itong si Sara Duterte, 2 beses inimbitahan ng NBI para makuha ang kanyang panig tungkol dyan. Inindihan niya, hindi siya nagpakita. Binigyan ng deadline hanggang December 31 ng nakaraang taon para makipag-ugnayan sa NBI, hindi rin. Yan ang sinasabi ko nung araw pa. Makipag-ugnayan o hindi, si Sara Duterte sa NBI, hindi titigil ang NBI, tutuluyan siya at kakasuhan sila. Ayan na nga ho ang ginawa. Yung sinabi ko dati noon. Kung yung magulitado sa aking mga nakaraang mga pag-vlog at topic, ayan na sinabi ko. Kahit hindi sumipot si Sara Duterte, hindi ang NBI ang mawawalan. Ang mawawalan ay si Sara. Dahil yung kanyang panig, kanyang paliwanag, kanyang side ay hindi maire-record sa ongoing investigation kasi hindi siya nakipag-ugnayan. Pasalamat pa nga siya. Binigyan siya ng pagkakataon ng NBI ng 2-3 beses. Pero hindi niya ginawa. O ayan, tinuluyan siya. Pinahil ang kaso. Yan ho ang pagpapatunay na rule of law, due process. Due process, yung pagbibigay ng pagkakataon sa kanya na humarap sa investigasyon. Hindi siya dumating. So, pinahil ang kaso, mayroong another due process. Bibigyan siya ng pagkakataon ng mga prosecutor na magbigay siya ng counter affidavit kung kanyang sinumpaang salaysay kung paano niya i-counter yung kasong ipinail ng NBI. Pag hindi pa niya ginawa yan, tuloy-tuloy na sa korte yan. Ibang klase ho yan, Sara Duterte. Talagang walang respeto sa Kongreso, walang respeto sa Senado, walang respeto sa NBI, walang respeto sa mga law enforcement agency. Ganon ang piling niya. Vice President pa lang siya. Higit pa siya sa Pangulo kung ang kanyang body language at kanyang mga style. Anong klase mga tao ito mga ito? Tapos nagkakagulo yung kanilang mga taga-suporta. Tabagay, hindi naman sila dumadami. Bilib na bilib sila dito sa mga panlalait, pambabastos, below the belt na mga batikos na mga Duterte. Pero pagka rule of law ang pinapairal dahil sila may kasalanan, binabaliwala nila ang mga otoridad. Napakabait kasi ng ating gobyerno. Alam nyo sa ibang bansa, yung ginagawang yan ni Sara Duterte at ni Duterte, hinuli na yung mga yan, ipinakulong na yan. Pero sa kasalukuyang gobyerno at sistema dito sa Pilipinas, pinababayaan sila. Pero pinapairal ay kaso, investigasyon. Kasi ang policy ni Pangulong Marcos, rule of law. Pag may issue, investigahan. Pag may ebidensya, dalhin ang kaso sa korte. Yun po yun Pero sa ibang bansa, magpunta ka sa Amerika, sa mayayamang mga bansa, magbanta ka, takutin mo ang presidente, huli ka. Di ba nung kamakailan lang, hindi pa nagtatagal. Sa Florida, di ba binalita ko sa inyo? Merong isang, ano ba yun, black hindi ko alam kung black American o kung saan galing nila yun. Marami siyang ipinopost sa social media laban kay President Donald Trump. Ano ang ginawa ng mga otoridad sa Amerika? Hinuli siya. Violence, threat, ang tingin ng mga otoridad doon sa taong naglalabas sa social media na mga batikos kay President Donald Trump. Hinuli, kinasuhan, nakakulong. Ganun lang yun Ito dito sa atin. Sinabi na ni Sara Duterte na meron siyang inutusan para kunin ang buhay ng First Lady, ng Pangulo at ng Speaker of the House. Nakakalaya pa rin si Sara. Hindi hinuhuli. Although kinasuhan. Si Duterte paulit-ulit na ang mga pamimersonal ng mga batikos kay Pangulong Marcos, malaya pa rin. Kahit nahirap na siya maglakad. Pero malaya pa rin siya, hindi pa rin siya inaaresto. Ganyang kabait ang Philippine government at ang Philippine law natin ay kakaiba. Sa ibang bansa lang ho kinukumpara. Magpunta kayo sa marami mga bansa sa buong mundo na maunlad. Walang babatikos doon sa kanilang presidente, prime minister o hari ng personal or tangka sa buhay nila. Automatic huhulihin ka.
Dito sa atin, paulit-ulit ang pagbabanta, active threat na nga po ang nangyari, malaya pa sila. O, tapos susuportahan nyo yung mga taong ganyan na ginagawa. Anong klase? Kung meron kang malasakit, pagmamahal sa ating bayan, paninindigan mo, dapat tulihin, panagutin ang mga taong gumagawa niyan. Kung gusto natin ng matinong gobyerno. Kaya lang ho, itong ginagawa ng ating gobyerno, rule of law pa rin. Iniimbestigahan, kinakasuhan, at dadalhin sa trial. Itong si Sara Duterte, dami na hong kasalanan ito sa gobyerno at sa mamamayan. Kaya nga inimpeach na Tinanggal na ho ng Kongreso. So, subject lang for removal para matanggal sa kanyang pwesto. Itong impeachment na hindi natin alam kung kailan matutuloy. Ayan, okay? So, yan po yung ating update sa umagang ito. Inuulit. Ano pa ba aasahan natin kay Digong? Siyempre, puro na lang ganyan ang ibabato niyan kay PBBM. Di ba? Walang katapusan yan. Hanggang nabubuhay si Digong, puro ganyan na sasabihin niyan kay PBBM. Kasi nga, frustrated siya. Dahil hindi niya nahawakan sa leeg ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Yun ang pinaka-point niyan, di ba? Sayang di ba? Kala kasi niya porke vice presidente ang kanyang anak, magiging tuta nila si PBBM. Hindi malabo yun. OG yan. Yan ang pinaka-original. Di ba? Kumbaga sa gangster, yan ang OG. Hindi mo kayang hawakan yan, Digong. Kayo yung mga lang, kumbaga nagpapanggap lang na malakas, nagpapanggap lang na makapangyarihan. Pero ang inyong hawak ay pananakot. Itong si PBBM, ang hawak nito, respeto. Nire-respeto yan ng buong sambayan ng Pilipinas. Hindi yung mga may toyo. Kasi kapag ikaw may toyo, ang re-respeto mo, ang iyong iidolohin si Digong. Pero, kung ikaw ay matino ang iyong pag-iisip, mas i-respeto mo, igagalang mo, at iidolohin mo ang Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang tunay, yan ang OG. Yan ang original. Kasi akala nila magagangster nila si PBBM Akala nila kakayanin nila ang OG. Diba? Naku, malabo nyong mga gangster yan. Malabo nyong masindikato yan. Si PBBM, hindi pa kayo mga politiko, hindi pa kayo mga kilala. BBM na yan. Bongbong Marcos na yan. Si Digong, kailan lang ito umingay pangalan nito? Nung panahon ng Yolanda. Nung nagpapansin dun sa Tacloban. Dun lang yan. Dun lang yan nakilala. Pero si BBM, presidente pa ang kanyang ama. Kilala na yan. Alam na ng taong bayan kung sino yan. Kaya para matigil ang mga ganyang senaryo, sana madaliin na ng ICC ang paghuli dito kay Digong. Diba? At saka, alam nyo, napakalaki po ng magiging, kumbaga yung pagtahimik o magiging tahimik po ang ating bansa kapag nawala si Digong dito sa politika. Kapag yan hinuli ng ICC, naku, napakalaking tulong sa mga Pilipino. Matatahimik ang ating bansa. Mawawala ang mga gumagawa ng kaguluhan. 'Di ba? Sana nga talaga madaliin ng ICC ang kanilang pagkilos. So, lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Salamat sa video ni Sir Mike Abe. Maraming salamat po, Sir Mike Abe. Ingat po kayo at more power to your channel. Please subscribe, like, and share sa channel ni Sir Mike Abe. Huwag nyo kakalimutan yan. At kung hanggang ngayon, nandito ka pa rin, nanonood ka pa rin dito po sa aking video, thank you po. Nako, ano pa ginagawa mo? I-hit mo na yung like button dyan at i-share mo na rin to kung nagandahan ka sa ating video. Maraming salamat po. Bye-bye. Ingat po kayo. Mama chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.